Diyos ating Panginoon, awitan, purihin ang matungkublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ginugunita natin ngayon ang Mahal na Birhen Maria bilang nagdadalamhati nating mahal na ina. Upang tayo maging marapat sa pagkaparangal sa Kanya, halin at magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan at ang mga kasama natin sa misa ngayon. Lalo na ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mo ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreyo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. Dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas ko, tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ng aking tiwala ay sa sayo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay pagtanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal.
Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Kinang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung kahapon po ay pinagdiwang ng ating inang simbahan ng kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus, ngayon, kasunod na araw, ginugunita natin ang ating nagdadalamhating mahal na ina. I don't think ito ay pagsusunurin ng ating simbahan bilang dalawang mahalagang magkasunod na pagdiriwang kung wala itong relasyon sa isa't isa, kung wala tayong makikitang magandang koneksyon o dahilan. At yan po ang sisikapin nating pagnilayan. Una, yung katotohanang ang pagdadalamhati ng mahal na ina ay pakikihati lamang sa paghihirap ni Jesus na anak niya. Kung titingnan po natin sa Biblia, wala tayong makikita rito na paghihirap ng mahal na ina na walang kaugnayan sa paghihirap ng anak niya. Hindi siya naghirap ng para lamang sa sarili niya. Halimbawa, hindi siya naghirap, hindi siya na problema dahil may bisyo siya. Hindi siya naghirap, hindi siya na problema dahil chismosa siya. Hindi siya naghirap, hindi siya na problema dahil nagkasakit siya. Wala kang makikita sa Biblia na naghirap si Maria nang walang koneksyon sa paghihirap ng anak niya. O hindi ba? Sa simula pa lang ganun na. Nandun ang paghihirap ni Maria na baguhin ang nauna ng desisyon. Dahil para sa kanya at para sa buong mundo, may mas magandang plano at desisyon ang Panginoon. Di ba? Nandun ang paghihirap niya na nasa sinapupunan pa lamang ang anak niya. Pinagtatangkaan na ang buhay nito. Kaya kinakailangan niyang dumayo pa ng Ehipsyo. Nandun ang paghihirap niya nang walang tumanggap sa kanila sa bahay panuluyan na noon ay kanyan ng kagampan. Nandun ang kanyang paghihirap ng mga anak siya sa sabsaban lang. Nandun ang kanyang paghihirap ng 3 araw niyang hinahanap. Ang kala niya'y nawawala niyang anak na sa templo lang pala nagpaiwan. Naroon ang kanyang paghihirap na hindi niya maangkin ang anak niya dahil ito ay laging nasa paglilingkod sa iba. Siyempre, nandun ang paghihirap niya ng isakdal ang anak niya, pahirapan ng anak niya, at patayin sa harapan mismo niya. So kung ipinagdiriwang man natin ang pagdadalamhati ng mahal na ina, ito'y laging may koneksyon sa dalamhati ng anak niya. Now, maganda sigurong tanungin, hanggang ngayon ba ay nagdadalamhati ang mahal na ina? Kung bakit ipinagdiriwang natin ang ganitong titulo niya? Bakit nga hindi? Hanggang ngayon, umiiyak pa rin siya. Lalo pat mailalarawan natin ngayon ang pag-iyak ng mahal na birhen ng Lazaret na ang kapistahan ay malapit na po nating ipagdiwang. Ang ibig sabihin nun, kahit na si Maria ay nasa langit na, umiiyak pa rin siya. At bakit? Sapagkat hindi malayong umiiyak pa rin ang anak niya. Kasi magkaugnay lamang yun eh. Yung paghihirap at dalamhati ni Maria ay kaugnay ng paghihirap at dalamhati
ng anak niya. Mahalaga pong maisip natin ito, para hindi natin sabihin na si Maria lamang ang naaawa sa atin kapag may problema tayong naranasan, pinagdaraanan, o kaya kung meron parating na kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Kung naaawa sa atin ng mahal na ina, at dahil dito'y naiiyak pa siya, tandaan po natin na higit pa dito ang pagkaawa at pag-iyak ng Panginoon para sa atin. Ang unang naaawa at ang unang umiiyak ay si Jesus. Nakikihati lamang siya. Parang nung minsang namatay yung aso ng anak nung kaibigan ko, sabi niya, Father, alam mo, hindi ako mahilig sa aso eh. Pero nung maiyak yung anak ko dahil namatay ang kanyang aso, nahawa ako. Naiyak ako. So, nakita po ninyo, nahawa lamang yung ina sa iyak ng anak niya. Siguro parang ganun din. Hindi man eksaktong ganun sapagkat hindi naman natin sasabing Mary doesn't care for us, doesn't love us. She cares for us. Pero mas nagkikare at mas minamahal tayo ng anak niya. So, maisip man natin na si Mary umiiyak para sa atin, tandaan po natin, more than Mary, Jesus is hurting, is crying for us. Yun po ang una. Ikalawa, in connection with this, kung papaanong pinahalagahan natin ang krus dahil dito namatay si Jesus. Dahil sa pagmamahal sa atin ni Jesus, pinahalagahan din naman ng Diyos ang ating pagdadalamhati, lalo pat ito'y pagdadalamhati para sa tao, sa bagay, sitwasyon o relasyon na para sa atin ay mahalaga. Kung papaanong ang mahal na ina ay nagdadalamhati para sa atin dahil tayo ay minamahal niya. Ang sabi po ni Haring David sa Psalm 56, sabi niya sa Diyos, ito'y sa gitna ng kanyang paghihirap, you keep my tears in your bottle. Ano ba ang kinikip natin? Ano ba yung tinatago natin? Hindi ba yung mga bagay usually na mahalaga? So ang luha pala natin, ang pagdadalamhati natin for that matter, ay mahalaga sa Diyos. Ito'y parang mga dog tags na mga sundalong namatay sa gera. Priceless yan, pahalagahan yan sapagkat buhay ang parabay katumbas niyan. In the same vein of thought, kung papaano kasing pinapahalagahan natin ang krus dahil ito ay kinamatayan ng namatay para sa atin at nagmahal para sa ating si Jesus. Pinapahalagahan din ng Diyos ang bawat luha na pumapatak mula sa ating mga mata sapagkat hindi naman kusang papatak ang mga luhang yan kung hindi naman para sa isang bagay, tao o relasyon na sa atin ay mahalaga. Kung papaano ang mga buhok natin ay binibilang niya, yan pa kayang mga luhang yan na alam niyang may pinanggagalingan at may malalim na dahilan. So this just goes to show that God is very much aware of what we are going through. Hindi katulad ng pag-iyak natin, halimbawa, sa harapan ng mga taong, even yung mga taong malalapit sa atin na kinakailangan pa natin explain. Ang Panginoon kapag lumuha tayo, hindi natin kinakailangan pang magsalita sapagkat ang mga luha natin yan ay parang magiging mga letra na bubuo ng mga salita upang maunawaan niya ang dahilan ng ating mga pagluha. After all, ang hindi nga naman natin masabi sa pamamagitan ng salita sapagkat ang puso natin, ang damdamin natin ay bigat na, yan ay madalas sinasambit natin sa pamamagitan ng ating mga luha. And God knows that. Kaya nga, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng iba na kahit tayo humagulkol na, parang wala pa rin pakialam sa atin. Makialaman sandali lang, aalamin lang kung ano ang dahilan ng pagluha natin, pero hanggang doon lang. So after all, parang makichismis lang. God is not like that. God keeps our tears in His bottle. Now, that will make us wonder, perhaps, what will God do with this bottle of our tears? Anong gagawin niya sa botelya na ito na ating luha? Kung iti-take po natin ito quite literally, pwedeng God holds near His heart. Na kapag dumating ang pagkakataon na humarap tayo sa Kanya sa kalangitan, yun ay ipapakita niya sa atin to prove to us na hindi nasayang ang ating mga luha para sa mga bagay, taong relasyon na ating minahalaga. Hindi nasayang in a sense na ipare-realize sa atin ng Panginoon that He was with us in every painful situation, understanding us, hugging us,
caring for us, healing us, guiding us. At pagkatapos ay gagawin niya sa atin yung sinasabi sa Revelation 21, napapahiran niya ang ating mga luha na at sasabihin sa ating tapos na at wala na ang kamatayan, kapighatian, paghihirap at problema sapagkat ang lahat ay mababago na o mawawala na. And then, palagay ko ibibigay niya sa atin yung botelya ng ating mga luha na hindi na natin bubuksan. Bagkus ito'y magiging remembrance na lamang ng ating mga pinagdaanang mabibigat na hindi naman tayo pinabayaan ni God. Yun ay yung magsisilbi sa ating alaala at every step of the way, sa bawat pangit na sitwasyon na naranasan natin sa ating buhay, hindi tayo pinabayaan ng puong may kapal. Sana mga kapatid, ito yung makita natin bilang mensahe ngayon ng ating pagkunita sa pagdadalamhati ng mahal na ina. In as much as ayaw man natin o sa hindi, darating at darating ang pagkakataon na magdadalamhati tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo, at iiyak tayo. Dumating man ang pagkakataong iyon with this realization in our mind, ay matulad nawa tayo sa mahal na ina na kahit sa harapan ng namamatay na anak niya, hindi siya pinanghinaan ng kalooban, ni ang kanyang mga tuhod, literally, ay hindi bumigay. Hindi siya hinimatay sapagkat alam niya na hindi nasasayang ang luha niya, na nakikita and very much aware ang Diyos sa pagdadalamhati niya at yun ay pakikiisa lamang niya, pakikihati lamang niya sa mas malaking pagdadalamhati at paghihirap ng anak niya. Yun din po sana ang ating makita na tayo ay nakikihati lamang sa pagdadalamhati ng Panginoon, lalo na kapag tayo ay nagmamahal. Maging malakas nawa ang loob natin sapagkat kung papaanong pinahalagahan natin ang krus na hindi isang simpleng kahoy lamang, ay maniwala tayong pinapahalagahan din ng Diyos ang bawat luha natin, lalo pat alam niya na ito ay pumatak para sa isang tao o bagay na mahalaga. Hindi niya pababayaang basta matuyo lamang yan nang wala siyang ginagawang paraan para sa ating kabutihan sapagkat alam niya na ang mga luhang yan ay tigib ng kahulugan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang sama. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringkin ng Diyos ang sama. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng dahilan ng aking mga luha, lalo pat wala akong masabihan kahit sa aking pamilya. Ikaw na po sana ang bahalang magparamdam sa akin ng iyong pagdamay sapagkat kailangan kita ngayon sa aking buhay. Tulungan mo ko, Panginoon, na maniwala na hindi masasayang ang lahat ng aking mga niluluha, na nakikita mo ito, naiintindihan mo ito, na tutulungan mo ako na hindi matapos sa lagi na lamang na pagluha ang buhay ko. Panginoon,
tulungan mo ko sa problema ko, sa paghihirap. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit kanina ba ang Panginoon ang siyang nakakaalam ng iyong pinagdaraan kung lalapit ka kay Jesus. Hindi ka man magsalita, luha mo lang sa kanya. Malalaman niya agad ang dahilan. Mayroong magandang oras. At sa palagay mo ba, ahayaan ka na lamang ng Panginoon na lumawa? Ikaw nga, hindi ka mapakali kapag ang tao, kahit di mahalaga sa iyo, ay umiiyak at tuloy sa pagluha. Ang Panginoon, kaya na sa iyo ay nagmamahal ng lubos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sangang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang amin. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal. Niloob mong maging ina naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesu Kristo, ang mahal birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay, ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. At sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa ang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang aming mga kamag-anak kakilalang namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong lahat na inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa oras ng lungkot pagkagulo, ako'y muling binubuo. Abot mo sa akin ay iyong pinaparaan. Sa pagtubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging kong hiling ay umilay sa iyong piling. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkagulo, ako'y muling binubuo. Bakit masapit ay iyong pinaparaan. Sa pagtubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging kong hiling ay umimlay sa iyong Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, iniling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila
sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninanais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahalapiran ng lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po. Ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at naging dalisan. Ang birhen kong umibig ay walang singtabis, pagsintang sa malinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal. Amin.